Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Pag-usapan po natin yung tungkol sa ubo. Kung bakit po ito ay delikado at minsan or madalas kailangan po gamutin kaagad, no? So, anyway, meron na po tayong video, mahaba lang po, more than 20 minutes tungkol dito na pinost ko po sa YouTube channel natin, no? Dr. Jeff Ho YouTube channel. So, I tried, no? Posting itong mahaba na video dito mismo sa Facebook, pero dahil po sa hindi po ma-appear sa gallery natin dahil siguro nga more than 7 minutes, then ulitin po natin itong video, okay? Pero a shorter one, hoping na ma-post ko po itong video sa Facebook accounts natin, no? 4 po yung ating Facebook accounts. Jeff Ho, Doc Jeff, yung FB page natin na SYB or Share Your Blessings, as well as yung FB page natin na Dr. Jeff Ho Medical Clinic. So kung gusto niyo mas malinaw explanation, okay, after viewing this more or less 7-minute na video recording tungkol sa ubo, punta po kayo sa Dr. Jeff Ho YouTube channel. So anyway, diretso na po tayo sa yung mga ubo na kailangan po ng atensyon ng doktor, no? Pag ito po'y dahil sa infection, lalo bacterial infection. Kasi pag viral infection na ubo, more or less 2 to 3 days, nawala na yung itong ubo nila because yung virus kusa na po mamamatay sa loob ng katawan, no? Because of the built-in immune system or body resistance or defense mechanism ng katawan natin na binigay po ng Panginoon sa atin, no? Okay, ito po dahil sa white blood cells at saka antibodies na pwedeng pumatay kaagad yung virus na yan na pumasok sa katawan natin. Bukod dyan, yung mismo fever, no? Pwede itong pumatay sa virus. Kaya po, hindi lahat ng fever kailangan gamutin kaagad, no? Kasi po, yung fever, again, courtesy of Panginoon natin, dahil po ito sa inflammatory reaction generated as a result of the presence of virus in our lungs, for example, itong fever na ito, pwede niya patayin yung virus. Kasi meron mga virus such as thermophobic virus na hindi mabubuhay pag mainit yung katawan. So pag viral infection, usually it will last 2 to 3 days. At mapapansin ninyo na pag second or third day, medyo gumagaling na po yung pasyente. Pero pag bacterial infection, such as bacterial pneumonia, sa second and third day pa lang, makikita po natin na parang lumalala yung ubo ng pasyente. Sa umpisa po, dry cough. Kasi po ito po yung resulta ng pagtigas ng baga po natin as a result of the inflammatory reaction, okay, na lumaban sa presence ng bacteria sa baga po natin, no? So makikita po natin lumalala po yung ubo on the second and third day. Pwede mawala yung fever, no? Dahil sa bacterial pneumonia. Kasi ang bacterial pneumonia, kadalasan, upon entry ng bacteria sa ating baga, doon po ang first spike ng fever. Pero, mawala po yung fever. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagsisira ng mikrobyong baga natin, kaya tuloy-tuloy ang pagtigas ng baga natin. Kaya po, wala tayong plema. Kaya, sa umpisa, dry or non-productive cough. Pero pag pinabayaan po natin, later on, kainin ng mikrobyo yung baga natin at ang resulta naman po ay ang plema, kaya doon na mag-umpisa, okay, magkakaroon po na ng plema or productive cough. Pero hindi po ibig sabihin na gumagaling na po kayo. Okay? Malamang lumalala na po yung ubo ninyo dahil po na nagkakaroon na po kayo ng plema as a result of tissue destruction, okay, by the bacteria. Para bang pigsa sa balat natin, sa umpisa, matigas yung balat natin, di ba? Okay? Pero unti-unti, pag kinakain ng mikrobyo yung balat natin, makakaroon tayo ng nana.
So parang ganun rin po ang nangyayari sa pulmonya sa baga natin. So hindi ibig sabihin na pag nagkakaroon na tayo ng plema, ito po ay sign na gumagaling po tayo. Kasi po, ang susunod, yung pangalawang spike ng fever, magbalik yung lagnat. After 3 to 4 days, magbalik. Dahil po sa ang mikrobyo this time, makapasok na po sa circulation ng baga natin. Kasi kinakain nga niya yung laman ng baga. Eh syempre, kainin rin niya yung mga blood vessels na nasa baga po natin. Ang baga po natin ay madugo. Kasi po, may dalawang sources of blood supply, no? Bronchial artery at yung pangalawa, pulmonary artery. Kaya po pag pumasok yung mikrobyo sa dugo po natin, doon papasok yung pangalawang spike ng fever. Eh mas delikado po yan. Kasi po, mabilis mag-multiply ang mikrobyo sa dugo natin. Kasi yung dugo itself, ito po'y sustansya para sa mikrobyo. No? At ang mikrobyo, like bacteria, nagmo-multiply po every 15 minutes. Yung isa, maging dalawa, yung maging apat, maging 8, maging 16, maging 32, so on and so forth. Okay? Kaya po, mabilis maglala ang bacterial pneumonia because mabilis ang mag-multiply ang mga bacteria. Unlike tayo, human beings, it takes 40 weeks or 10 months bago magbuo na naman ang isang baby. Or maybe 2 or 3 or 4, depende. Triplets o quadruplets, di ba? So, balik tayo sa bacterial pneumonia. Pag lumalala yung ubo, pag ang ubo po ninyo ay galing sa matigas, naging productive cough, pag bumalik yung pangalawang lagnat, pag dilaw po yung plema, no? As a result of yellow pigments dahil po sa bacteria, pag may amoy langsa or amoy taya yung ubo ninyo, time na po magpunta kayo sa doktor po ninyo. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po.